Ikaw ba ay OFW, seaman, empleyado, self-employee, o negosyante? Anong yugto na ba tayo ng ating buhay pinansyal? Napanood ko sa isang interview ang isang OFW na naiyak. Nay, bakit po kayo naiyak? Kasi anak, nung ako ay 50 years old, pag uwi ko ng Pilipinas, 3 sasakyan ang nasundo sa akin. Mga kapatid, pamangkin, at kamag-anak. Kasi mayroon akong ibinibigay. Pero nung umuwi ako ngayong 70 years old na ako, ni isa walang sumundo sa akin. Dahil wala na akong maibigay. Matanda na ako, may sakit na, at hindi ko na kayang magtrabaho. 3 bagay ang dapat nating pagnilayan sa ating buhay pinansyal. Anong yugto na ba tayo ng ating buhay pinansyal? Number 1, man work for money. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera dahil ang dami nating mga responsibilidad. Ang nakakalungkot, tumanda na lamang tayo hanggang namatay. Hindi tayo nakaalis dito sa unang yugto. Man work for money. At ikalawang yugto, man and money work for money. Ito yung nagtatrabaho pa ako at yung perang naiipon ko ay pinapatrabaho ko din. So dalawa na kaming nagtatrabaho. Ako at yung aking perang inipon. At ang pangatlong yugto ng ating buhay na dapat dito tayo mag-retire. Money work for me. Yung kahit hindi na ako magtrabaho, interest lang ng aking investment, yung pera kong naipon, pwede na akong mabuhay. At ito yung dapat nating hangarin sa ating financial life. So, ilang taong ka na ngayon nagtatrabaho? Ilang taong ka na ngayon nagninegosyo? Ilang taong ka na sa abroad? Anong yugto ka na ng iyong buhay pinansyal? Man work for money? Man and money work for you? Or money working for you? To know more about the 3 phases of our financial life, comment below. Mag-aral tayo. Chat mo lang ako sa aking personal Facebook account para mag-guide kita. Live God, Design Life.